May panibago na namang insidente ng food poisoning. Sa Iloilo, may mga naospital dahil sa nakaing cake. Hindi tuloy maiwasang matanong ng ilan kung epektibo bang naipatutupad ang batas patungkol sa kaligtasan ng mga pagkain. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, sa gitna ng halos magkakasunod na insidenteng may kinalaman sa kaligtasan ng pagkain, ay may isang remedyo ang ating batas sa pamagitan ng Food Safety Act of 2013 kung saan malinaw ang proseso ng pagsigurong ligtas ang pagkain at meron ding proseso, malinaw din ang proseso sa pagresponde ng gobyerno sa mga sitwasyon katulad ng food poisoning. Pero paano ba ipinatutupad ang batas na ito magdadalawang taon matapos itong lagdaan? Nanakit ang tiyan at nahilo ang 2 bata at 4 na magkakabarangay sa bayan ng Oton sa Iloilo matapos umanong kumain ng cake na jelly roll. Magabot ko gadarunglay na ng mga bata. Ang apo ko ng suka. Anong oras? Ang tinapay ganito. Anong flavor? Apo na ito flavor daw. Ubi. Do galingin ulo ko. Bilangan daw nagasakit ang sulok-sulok ko. Kwento ng mga biktima, nabili nila ang jelly roll sa isang naglalako. Nasya ko blaser ko paano natabo na kay siling ko galibod ako pirme. Nga singko kagamay man na nagani sa ganansya ko karon ako pa na karon siling ko ang makuanan. Singko magamo na hindi na ko singko maglibod-libod. Sinusuri na ang naturang jelly roll. Sa kabila ng kabi-kabilang insidente ng food poisoning, isang batas ang umiiral sa ngayon na layon itong tuldukan, ang Food Safety Act of 2013. Sa ilalim ng batas, mas malinaw ang mga proseso para masigurong ligtas at malinis ang pagkain mula sa raw materials hanggang sa pagproseso o pagrepack dito para ibenta. Malinaw din ang tokang bantay ng mga ahensya ng gobyerno. Ang Department of Agriculture para sa mga raw material, partikular sa post-harvest production at food supply chain. Department of Health naman para sa mga processed at pre-packaged food, imported at processed na pagkain at pag-monitor sa mga foodborne illness. Ang mga LGU naman nakatokang bantayan ang kaligtasan ng mga pagkain sa mga negosyong kanilang nasasakupan mula katayan hanggang tindahan. Malinaw rin ang mga ipinagbabawal mula sa pagpigil sa inspection hanggang misrepresentation sa tatak ng pagkain na may multa mula 50,000 pesos hanggang kalahating milyong piso at kulong mula 6 na buwan hanggang 6 na taon depende sa bigat ng paglabag at kung may nalason o namatay dahil sa paglabag sa batas. Pati kung paano dapat rumesponde sa mga emergency situation tulad ng nangyari sa Surigao, nakalatag din sa batas. Meron kang tinatawag na agility ng regulatory system to cope so that you can do, if necessary, emergency measures to address bago ma-prejudice yung interest ng consumers. Sinasabi rin dito na isang importanteng responsibility ng national government regulatory agencies of DA and DOH is to help build the capacity of the LGUs. Kailangan maging maingat pa rin sa pagkain. Para rin sa kaligtasan ng mga bata kasi kung marumi yung pagkain, mostly kasi mga bata ang mas importante na nakakakain ng malinis. Hindi ko mahilig magbili, bili-bili pagkain kay matakot lagi kung ano ba, may makalasong ba, ganun. At Jessica, sabi pa sa atin ng DA, ngayong Huwebes, sa darating na Huwebes ay gaganapin ang unang pulong ng Food Safety Regulation Coordinating Board na siyang nangangasiwa sa pagpapatupad sa naturang batas at pangungunahan ng DA at DOH. Ilan lang daw sa kanilang magiging agenda sa pulong na ito ay bukod sa organizational matters ay yung pagpaplansya o pag-refine pa dun sa ilang mga provision ng kanilang implementing rules and regulations, Jessica. Batas in anything, Dano, no? May batas, may ilang batas yan na pwedeng pagbatayan, pero lagi naman tayo ang problema natin sa enforcement ng mga batas na yan. And let's face it, ang dami-daming nabibiling pagkain na unregulated. Kasi marami sa mga kinakain natin, street food for example, ano yan mga produkto yan ang tinatawag nating underground economy. Walang regulation yung mga yan.
Tama, Jessica. At yan nga yung sinasabi sa atin ng DA, no, na yung isa sa mga gustong tugunan nitong Food Safety Act of 2013. Itong, kumbaga, kung paano ba i-address, kung paano ba susuyurin yung halimbawa yung mga ganyan, yung mga informal economy, katulad ng mga pagtitinda sa tindahan, kung ay sa kalsada, kung makikita natin, no, may ilang mga nagtitinda sa kalsada na meron namang ini-issuehan naman yan ng mga permit ng mga local government unit. At isa dun sa mga layunin nga nitong Food Safety Act na ito ay yung palakasin yung poder ng mga LGU para masiguro na even at the grassroots level ay masiguro na kung ano man yung naibebenta halimbawa sa mga kalsada, sa informal economy ay masigurong ligtas ito. At kung hindi ito maging ligtas ay magkaroon ng mechanism. Yun nga yung sinasabi nila, no? That's what they're referring to as yung agility. Kung gaano kabilis pwedeng makaresponde ang gobyerno sa mga sitwasyon katulad ng food poisoning na naiuulat na natin ito mga nakaraang araw, Jessica. And I don't know kung nag-improve na yung screening o yung pagpapatest sa FDA. But I remember the FDA itself, no? Nagrereklamo sila noon na sa dami ng kailangan nilang itest, no? Kasi hindi lang yung pagkain, pati yung container, pati yung packaging, tinitest nila lahat yan eh. Napaka-tedious ng proseso. In other words, sa dami na mga gustong magpatest na mga produkto, ang laki ng backlog. Hindi ko lang alam kung nag-improve na yon, Dano. Yan yung isa din dun sa mga nahapyawan, no? O, kumbaga, nahapyawan natin dun sa ating interview kay Yusek Serrano ng DA, no? Yung DA kasi yung isa sa mga implementing agencies o yung ahensya na namumuno sa pagpapatupad nitong batas na ito. Ito yung isa sa kanilang mga pinaplansya ngayon dun sa implementing rules and regulations. Meron na. Bale, na ilathala na ito, if we're not mistaken, early March and May 8. Pero yung IRR na formulate na ito ng February 20, ipinatutupad na raw ito sa ngayon, no? At bagamat sinasabi ng DA, no, na meron pang ilang mga provision dito na kailangan pang i-refine, kung kailangan gawa ng hiwalay na IRR. Isa na dyan yung laboratory testing, yung mechanism ng laboratory testing, yung pre-testing. Halimbawa, before you approve a certain product, a certain food product in the market, paano mo gagawin yung testing doon? How will you institutionalize it, operationalize it? At hiwalay pa yon yung kung paano yung itetest yung pagkain kung halimbawa ito ay isang subject ng kumbaga na isang situation or isang emergency situation katulad nga ng food poisoning, Jessica. Maraming salamat sa iyo. In the meantime, dapat siguro paalalahanan natin ang ating mga kababayan, no? Kasi nga ho, pinaplansya pa ang maraming mga regulasyon, pati yung proseso, etc. In the meantime, maging mapanuri po tayo at mag-ingat sa mga binibili nating produkto, lalo na pag ito'y ibibigay sa mga bata. Dano? Tama, Jessica, no, sa iba pa rin syempre, no, yung mga nakausap natin kanina na mga namimili, pati yung mga nagtitinda. Well, yung mga nagtitinda, sinasabi nila talagang kahit sa level nila is sinisiguro nila na malinis yung kanilang ibinebentang pagkain dahil syempre kasiraan din nila yon. Doon naman sa mga namimili, sinasabi nila kahit na maganda nga na mayroong mga ganitong batas, pero iba pa rin yung ikaw mismo nag-iingat ka at ikaw mismo nagiging vigilant, Jessica. Maraming salamat sa iyo. Dano Tingkungko.